Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng ating poong may kapal. Ito po ay isang parang emergency broadcast lamang natin sa ating YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV, at sa ating Facebook page, Rick Palacio Jr. Dahil po sa bagyong si Karding. Ito po bayan, ang ating pong latest dito. Iparirinig ko po sa inyo yung kinuha ko kanina. At kanina pa sana tayo, kaya lang wala po yung kuryente dito sa amin sa bayan ng Binzons, particular dito sa aming lugar sa Kalangkawan Sur. Kaya't hindi kaagad natin na-play itong ating kinuhang latest weather bulletin at tropical cyclone warning number 17. Lalo na po sa ating mga kababayan dito sa Camarines Norte. Ano nga ba yung mga lugar na nasa ilalim ng signal number 3 ng malakas na bagyo, super typhoon na si Karding? Ito po bayan, iparirinig ko sa inyo upang magkaroon po tayo ng information. Ngayon po kasi ay araw ng linggo, maaring tayo po ay maraming ginagawa, kaya nakalimutan na natin na makinig sa radyo at hanapin po sa Facebook ang pinakahuling tiyatlagay ng ating panahon para tayo aware kung nasaan na ang bagyong si Karding at gaano kalakas itong bagyong ito at saan po ba ito tatama. Ito po iparinig ko sa inyo bayan. Ako po si Kuya Rick Palacio Jr., ang lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman. Ako po ay napilitan na emergency broadcast sa pamamagitan ng ating Facebook page at YouTube channel. At kahit papano po ay makapagbigay tayo ng karagdagang information sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga walang radio at maaring walang TV. At sa pamamagitan ng kanilang cellphone ay ma-inform po natin sila sa ating pong pagsusumikap. Actually, ito yung nasa puso na natin na every time na mayroon pong sama ng panahon, nung sa Bombo Radio pa po ang inyong lingkod, ay talagang nandyan na po kami sa pagtutok sa bagyo habang malayo pa upang makapagbigay tayo ng information sa ating mga kababayan para tayo po makapaghanda. At marahil yung iba na hindi aware, tayo po ay nasa ilalim na ng signal number 3, ang northern portion ng Camarines Norte. Para po sa kompletong detalye, ito po yung kinuha ko kanina lamang sa Pag-asa. At mamaya siguro, mga alas 5 mayroong latest, pero pakinggan natin yung kinuha ko kanina. Si Sir Michael Francisco po ito. Ano, sir? Apa? Para sa pinakahuling tayat kalagayan ng ating panahon, kaugnay ng bagyong si Karding, Sir Michael, please go ahead po. Yes, magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Rick, at sa ating mga tagapakinig din sa radio natin, Camarines Norte. Itong ating binabatayan na bagyong Karding, base sa Tropical Cyclone Bulletin number 17, napanatili ang kanyang lakas at habang medyo tawag dito, endangered po ngayon yung Polillo Island kasi dahil malapit-lapit po na siya halos doon. So kaninang alauna ng hapon, ang sentro ng mata ng Super Typhoon Karding, base sa mga nakalap na datos, ito po ay nasa 115 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. O ito ay nasa layong 76 kilometers silangan ng Polillo Island. Ito ay may taglay na lakas na hangin na abot ng 195 kilometers per hour malapit sa sentro, na may pagbugso na abot ng 240 kilometers per hour. Ang kanyang galaw ay pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So, base po sa kanyang itatahak, maaaring mamayang gabi, ito po ay magla-landfall dito sa northern portion ng Quezon or dito sa southern portion ng Aurora. Pero hindi mo natin naalis yung mga imposible na dito siya sa Polillo Island mag-landfall.
Ngunit sa ngayon, yung kanyang truck po dito po sa northern portion ng Quezon or sa southern portion ng Infanta. Okay. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 dito sa northern portion ng Camarines Norte. Ang area po yung Vinsons, Paracale, Jose Panganiban at Zapalonga. Tropical cyclone wind signal number 2 naman dito po sa yung hindi natin nabanggit na lugar dyan sa Camarines Norte. Yung northern portion naman ng Camarines Sur. Ito po yung Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipocot, Libmanan, Pamplona, Pasacao, San Fernando, Pili, Minalabak, Ocampo, Tigaon, Cabusao, Magaraw, Jainta, Kanaman, Kamaligan, Milacor, Naga City, Bombon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Goa, Lagonoy, San Jose, Yachitorena, Presentacion, Caramoan at Sagnay. At signal number 2 rin, yung probinsya ng Catanduanes. Nakataas naman ng tropical cyclone wind signal number 1 dito sa yung hindi natin nabanggit na lugar dyan sa Camarines Sur. Yung probinsya po ng Albay, signal number 1 din po, yung Sorsogon, Orias Island at Icao Island. At so, itong sa kulang naman, itong this afternoon, ito hanggang sa bukas ng umaga, ang pag-uulan po na matatanggap po dito sa Camarines Norte ay moderate to heavy rains. Samantala, light to moderate with na kuminsan-minsan may mga malakas na pag-ulan dito naman sa Bicol region. Yung mga hindi natin. Mula sa Pag-asa, DOS Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Sir Michael, number 3 po ang sabi niyo northern portion ng Camarines Norte at kasama yung bayan namin ng Vinsons, Paracale, Jose Panganiban. Apa. Gaano kalakas na hangin po ang posibleng maranasan sa mga nakataas dito sa may signal number 3? Pagka signal number 3 po, 121 hanggang 170 po. Hanggang 170. Oo. Sa ngayong oras po kasi dito sir sa amin sa Vinsons, kasama sa signal number 3, yung mahina naman yung hangin. Ano po ito, gaano pa kalayo pa ba yun? At mga anong oras posible sir na makaranas kami ng malakas na hangin? Actually, mayroon tayong lead times pagka signal number 3 hanggang 18 hours. So within 18 hours po yan. So maaaring unti-unti maranasan yung lakas ng hangin. Oo. May yung tracking naman sir, sa bata dyan sa kanyo, kasi kami, siyempre pag number 3, mga medyo nagkakaroon na tayo siyempre ng counting pangamba niyan kasi nasa number 3 na. Yung direction po ngayon, ano ang tinutumbok niya? Doon sa yung northern portion ng Quezon or doon sa southern portion ng Corora. So doon po sa area na yun. Oo, di ibig sabihin po, medyo malayo naman dito sa northern portion ng Cam Norte. Ngunit pasok po kayo doon sa yung tatag na yung sa signal number 3. Opo. At gaano sir karaming ulan naman ang dala nitong si Carding? Dito po sa sa Camarines Norte, moderate to heavy rains. Kung di po nagkakamali. Nabasa po natin kanina. Opo, nabanggit nyo na parang bukas, ano na ang forecast position po nito sir? Kung di magbabago yung bilis niya at direksyon? Bukas po, or mamayang gabi na lang. Ito ay nasa vicinity na ng Candaba, Pampanga. Mamayang 11 ng gabi. So, ibig sabihin, nasa lupa na to. Dahil kung maglalandfall siya ng early evening, yan sa area na nabanggit natin sa northern portion ng Quezon or sa southern portion ng Aurora, yung 11 o'clock ng gabi, nandun na siya sa vicinity ng Candaba, Pampanga. Okay, yan po ang bahagi ng ating pagkipagpanayam kay Sir Michael Francisco ng Pag-asa Legazpi. I-recap lamang po natin ang kanyang sinabi. Nasa ilalim po ng signal number 3 ang northern portion ng Camarines Norte. Tayo po ay very much specific dito po sa ating lalawigan. Siyempre nandito po tayo
para will inform yung ating mga kababayan na sila ay dapat nakapaghanda na, at doon sa hindi pa ay dapat maghanda na po tayo. Mabuti na yung lagi tayong handa ano't ano man po ang mangyari habang maliwanag pa, kasi tayo po ay nasa ilalim ng signal number 3, ang 4 na bayan. Ulitin ko po, batay sa sinabi ni Sir Michael Francisco ng Pag-asa Legazpi, ito pong 4 na nasa northern portion ang bayan namin, itong bayan ng Vinsons, Paracali, Jose Panganiban at Kapalonga. At yung hindi po nasa ilalim ng signal number 3, sabi po ni Sir Michael ay nasa ilalim ng signal number 2. Ibig sabihin lahat po tayo ay mayroong signal, kaya kailangan na talaga tayo po ay maghanda. At habang nasa ilalim po tayo ng signal na ito, ay dapat po talaga lahat tayo ay preparado habang maliwanag pa ang panahon. Lalo na doon sa mga binabaha na mga lugar, mga mababang porsyon, nasa paanan po ng bundok, yan naman ay nasa tabi ng dagat. Paulit-ulit po yan na binibigyan ng babala ng ating Pag-asa. Para po yan sa inyong kaligtasan habang hindi pa tayo nakakaranas, at sana hindi naman. Ipagdasal natin na sana ganito na lang yung panahon natin, na hindi tayo hagupitin ng malakas na hangin at ganun din ang malakas na ulan. But sabi nga po niyan sa ating kasabihan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi tayo kaawa ng Panginoon kung tayo naman ay walang ginagawa, lalo na ang ating paghahanda. Dito po sa super typhoon, tandaan po natin, sabi ng Pag-asa, ito ay super typhoon sapagkat ang kanyang center winds ay nasa 195 kilometers per hour. At ang bugso ay talagang may kalakasan po ito, nasa 240 kilometers per hour. At ang bilis po niya is 20 kilometers per hour. Ayon nga sa Pag-asa, ang direksyon ay Kanluran. Ito po ang mga taga Cam Norte, siguro bagamat 4 lang yung nasa ilalim ng signal number 3, yung iba nasa signal number 2, lahat tayo ay dapat ay maghanda. Ayan, muli, yung mga dapat na ihanda natin habang maliwanag pa, syempre unang-una yung ating pagkain. Tubig. Tubig, pasiguruhin na po yung inyong mga inuming tubig. Maglagay na sa ating mga lalagyan. Kasi experience natin before na lalo na yung bagyong Rosing nasira yung pong mga tubo ng CNWD dati. Ngayon ay prime water na. Ay nagkahirapan po ng inumin noon dahilan sa yung iba ay hindi nakapaghanda. Napakahalaga po yan, dalawang bagay na yan, pagkain at yung inuming tubig. At syempre, yung ating mga ilaw. Kasi pawala-wala po yung supply ng kuryente, hindi natin tiyak yung ating sitwasyon. Kanina ilang ulit na nawala yung supply ng kuryente, kaya habang may kuryente, mag-charge na po tayo ng ating mga rechargeable flashlight at syempre yung ating mga cellphones. At kung maaari may load tayo na pantawag, in case of emergency ay meron tayong pantawag. Hindi natin hinahangad na kung ano pa man mangyari, pero mabuti na po yung tayo ay preparado. Okay, ano pa po ba ang mga dapat ihanda? Siyempre lagi makinig po tayo sa mga radio stations, sa television, sa mga social media. Kagaya po nitong aking pag-emergency broadcast sa aking Facebook, at sa aking YouTube channel. Thank you very much po doon sa mga nanonood. Yan lang naman po ang gusto kong ipaabot, na napakahalagang information kasi ito, kasi nasa ilalim po ang 4 na bayan ng Camarines Norte sa signal number 3. Ang akin lamang dito ay tayo pong lahat ay sana ay nasa ligtas na lugar
ano't ano man po ang mangyari. Kaya doon sa iba, sa mga kapitbahay po natin na maaaring binabaha, nasa paanan ng bundok, nasa tabi ng dagat, ay kung maaari po talaga ay mag-evacuate na tayo. Kasi hindi natin sigurado kung pagsapit po ng dilim, hari nawa hindi naman na tayo daanan ng malakas na hangin at ganun din po ng ulan. Pero walang masama sa atin kung tayo po'y nakapaghanda, nakapag-evacuate. Di ba? Counting efforts lang naman yan eh. Kaysa tayo po ay kung kailan madilim na, saka tayo nagkukumahog na tayo po ay mag-evacuate. Siguro sa ating mga barangay officials concerned, kung alam naman natin po yung sitwasyon ng ating mga kabarangay dyan na nasa tuwing umuulan, kahit walang bagyo ay binabaha, how much more na tayo po ay nasa ilalim ng signal number 3 at yung iba nasa ilalim ng signal number 2. Yung panahon ngayon, talagang pumapatak po yung ulan. Although hindi naman kalakasan, pero tuloy-tuloy. Simula pa kagabi ay bumubuhos na po ang ulan. Dito po sa amin, sa Vinsons, ewan ko dyan sa inyo pong mga lugar, paki-feedback na lamang po ako. Kumusta po dyan sa inyong mga lugar? At mamayang alas 5, muli tayong kukuha ng ito po, may emergency alert extreme mula po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sabi po dito, red rainfall warning sa Quezon, asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. O yan, pakinggan natin. 25 Sep 22, red rainfall warning sa Quezon. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Ayan, medyo yung nagsasalita lang ay parang foreigner. Parang foreigner itong tagapagsalita. Anyway, ang mahalaga doon yung warning. Hindi mahalaga kung sino yung nagsasalita. Ang mahalaga yung information na ipinapaabot po sa atin. From time to time, nagbibigay po ng warning. Ito pong National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ano po? Okay. Yan na muna siguro sa mga nanonood. Gusto ko lang makuha yung feedback nila. Kumusta po dyan sa inyong mga lugar? At pakibalitaan tayo para at least malaman natin kung kumusta ang panahon dyan po sa inyong mga lugar. Okay, siguro mamayang alas 5 nakapag-update po tayo ng dito sa bagyong ang super typhoon na si Karding. At doon sa mga nanonood sa atin, thank you very much po. At pakisabi na lang din sa inyong mga kapitbahay dyan, baka sila ay hindi pa nagmamalay. Tayo po, ang apat, ulit-ulitin ko, hindi ako magsasawa na maging makulit. Ito naman ay para po sa kaalaman ninyo, para sa kaligtasan ng lahat. Mabuti na po na tayo ay laging nakahanda, lalo't nasa ilalim ng signal number 3, ng Super Typhoon na Karding, ang bayan po ng Vinsons, ang aming bayan, ang Paracali, Jose Panganiban at Kapalonga. Batay po yan sa Tropical Cyclone Warning number 17 na ipinalabas kaninang alas 2 ng hapon ng Pag-asa Legazpi. At yung wala sa ilalim ng signal number 3 ay sabi ng Pag-asa ay nasa ilalim ng signal number 2. Okay, at every 3 hours, sabi ni Sir Michael Francisco ng Pag-asa, ay nagpapalabas sila ng tropical cyclone warning. Kaya lagi po tayong mag-antabay dito sa aking Facebook. At tayo nga ay nagpa-load na para sa internet kasi hindi natin sigurado
yung kuryente. Pag nawalan kasi ng kuryente, nawawala din po yung internet. Wala din signal. Kaya tayo ay emergency din nagpa-load kahit halagang 50-50 sa Smart 50, sa Globe 50 para in case na kailangan po na tayo po ay makapagbigay ng kahit konting information, kahit paano po ay makatulong din tayo. At siyempre yung mga kasamahan natin sa broadcast media, tayo nagpapasalamat din sa kanila, sa mga nagko-cover po ng panahon para lagi po tayong well-informed dito po sa bagyong si Carding. Kaya ang oras natin, batay sa aking orasan, alas 4:23 ng hapon. At siyempre kayo po nanonood sa aking dalawang linya. Sa aking Facebook page, Rick Palacio Jr. At sa aking pong YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. Ayan, makikiusap lang tayo doon sa mga hindi ko pa subscribers. Paki-subscribe na lamang po ng aking channel. At ang inyong subscription po ay gagawin kong inspirasyon para tayo ay makapagbigay pa ng mga information at iba't ibang mga tinutuklas po dito sa ating palatuntunang ating tuklasin bayan. Dito sa Vinsons, medyo mahina lang naman yung patak ng ulan, tahimik, walang hangin, hindi sumasayaw yung mga sanga ng punong kahoy. Pero sabi nga po niyan, pag tayo ay nasa ilalim ng anumang signal, ay dapat po na tayo ay laging nakahanda. Lagi tayong maghanda o yung habang maliwanag pa. Yung mga flashlight natin, i-charge na habang may kuryente pa. Ano po? Okay, doon sa mga nanonood sa atin, maraming salamat. Ito si Eden Ikatlo Yakap, Rinaldo Sacris, and Noel Ibonya are watching with you. Thank you very much po. God bless. Paki-feedback na lang. Kumusta dyan sa inyong mga lugar? Okay, sa inyong lugar. Paki-specify na lang. Medyo mahina yung internet dito sa amin medyo mahina. Mabuti nga at ako po'y nag-emergency purchase ng ating data para tayo po ay makatulong, makapagbigay ng information po doon sa mga nangangailangan ng karagdagang platform sa pamamagitan ng social media natin, ang ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Thank you very much po. Kaya lang hinihintay natin yung mga comment Tingnan natin kung mayroong mga itong nanonood, nababasa natin yung kanilang dito yung pangalan. Okay, salamat po. Kaya lang yung feedback. Ayan, ang aking kapatid nga pala ang unang nanood sa atin dito, si Renato Atoy Moreno. Si Bukal, Lilian Palacio, aking kapatid, si Archie Canaria, ayan, si Ja Villanueva, Villafranca, si Noel Ibonya, si Eden Ikatlo Yakap, at si Vince Ferrer Natanyo. Ayan, thank you very much for watching. Kaya lang di natin malaman kung yung feedback po ninyo, kumusta po? Paki-feedback na lamang po ako dyan sa inyong mga lugar. Lalo na dito sa 4 na bayan na nasa ilalim ng signal number 3 ng super typhoon na si Carding. Ang aming bayan ng Vinsons, Paracali, Jose Panganiban at Kapalonga. At yung iba po ay nasa ilalim naman ng signal number 2. Okay. Mamaya pong alas 5 o past 5, siguro magbabalik po ako at para ma-save natin itong data natin. Although may data nga tayo, pero ganun pa rin, mahina pa rin yung si kasamang Tony Dungon. Paring Tony, thank you for watching.
itong kapitbahay nating Talisay, hindi kasama dito sa signal number 3. Sila ay ay sabi ng Pag-asa, yung wala dito sa signal number 3 ay nasa ilalim ng signal number 2. O anumang signal natin, sabi ko nga dapat po ay lagi tayong nakahanda sa ano't ano man ang mangyari habang maliwanag pa, kasi mahirap po magtiwala sa panahon. At siguro mamayang alas 5 magbabalik na lamang po ako para ma-save ko itong data para mabigyan ko kayo ng pinaka-latest yung update natin, latest information mula sa Pag-asa. Okay, yan na muna siguro po pansamantala. Mag-i-exit po muna ako at magbabalik na lamang po ako mamaya upang mabigyan ko po kayo ng pinakahuling tayat lagay ng panahon kaugnay ng super typhoon na si Karding. Ayan. Muli po, thank you very much sa mga nanood sa aking Facebook na marami na ring nanonood, and then sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lamang po sa mga hindi pa subscribers. Sa mga subscribers, thank you very much po. At ang inyong subscription ay gagawin ko po yung inspirasyon para maipagpatuloy natin kahit sa ating maliit na kakayanan, makapagbigay ng mga information, ating mga tutuklasin para sa kapakanan ng ating mga kababayan. At yung iba, mga entertainment, mga magagandang tanawin, o ano pa man ang pwede nating maibahagi sa ating mga kababayan. Rick Palacio Jr. TV, hanapin nyo lang po sa YouTube. At sana paki-subscribe na lamang po para ang inyong subscription ay gagawin kong inspirasyon. Siguro yan ang po muna. Emergency broadcast lang ito at tayo hindi natin so katakalain na tayo ay magbo-broadcast ngayon. Pero sa mga susunod na araw nga po pala, siguro tingnan ko po yung schedule natin kasi tayo po ay nandyan sa provincial government, sa PG Penro. Kung may time tayo sa umaga, sana panoorin nyo ang aking live broadcast. At sigurado po ang aking mga tutuklasin. May nabasa kasi akong isang libro na gusto kong ibahagi sa inyo doon sa mga taong maaring nawawala ng pag-asa. Mga nagtatanong sa sarili, paano maging matatag sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa atin. Sa aking paniniwala, pag nanood po kayo sa programa kong yan, ay magkakaroon kayo ng sapat na, ako'y naniniwala na lalong titibay ang inyong pananalig sa Poong May Kapal. May mga portion po dyan kasi na tayo ay mag-a-adlib, may mga portion na magbabanggit tayo ng siyempre mga salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga, ang buhay natin sa mundong ibabaw ay walang saysay kung ang mga salita ni Kristo hindi natin kaagapay. Di po ba? Pag tayo'y lumingon sa ating paligid, napakaraming mga bagay-bagay. Pero maaaring ang nakakalimutan po natin, ang Poong lumikha, ang kanyang mga salita, na kahit papano paminsan-minsan po maibahagi natin sa ating kapwa. Magbasa tayo paminsan-minsan, kung hindi naman araw-araw, ng mga salita ng Diyos. Sapagkat walang imposible sa Panginoon. Gaano mang kabigat ng ating mga suliranin, mga pagsubok na kinakaharap sa buhay, pagkakampi natin ang Panginoon, lahat po yan ay gagaan. Lahat yan ay mabibigyan ng positibong solusyon, sapagkat sabi nga po niyan sa banal na kasulatan, sa tao maraming imposible, sa Diyos walang imposible. Maaring umaga po, mga alas 5 o mga 5:30 ng umaga, kahit 30 minutes siguro po, maibahagi ko lamang yung mga nabasa ko para makapagbigay ng liwanag doon sa mga medyo nadidiliman ng kanilang kaisipan, medyo nangihina sa kanilang pananalig sa Diyos at hindi malaman kung ano ang tamang solusyon
doon sa mga problema na kanilang kinakaharap, ang mga maling akala. Pero pag napakinggan niyo po yung programa ko, sa tingin ko ay magkakaroon kayo ng karagdagang lakas sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ano po? Tayo ay instrumento lamang. Isipin natin na lahat tayo ay may obligasyon na ibahagi po ang makapangyarihang salita ng Diyos. Yan naman po ay nasusulat sa banal na kasulatan. Hindi lamang yung mga religious leaders, ang ating mga kaparian, Santo Papa, o sino pa mga religious leaders ang may tungkulin na mag-preach ng gospel. Lahat po tayo na nananalig sa Diyos ay kailangan po ay tayo may obligasyon. Kaya paano natin maibabahagi ang salita ng Diyos kung hindi nga po natin alam at hindi tayo nagbabasa man lamang ng banal na kasulatan. At kung nakakapagbasa tayo ng anumang talata mula sa Biblia, marami naman nag-share. At dyan nga sa Facebook, actually maraming inspiring quotes po riyan Iyan din, ay babahagi ko rin po sa inyo. Napakaganda ng mga mensaheng yon. At may mga malalim na kahulugan na maaring magbigay din po sa atin ng inspirasyon sa ating buhay, kung paano natin harapin ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Okay, yan lang muna siguro. Medyo napahaba na nga at mamaya po magbabalik na lamang po ako alas 5 ng hapon o kaya past 5. Hanggat di ko po nakukuha, kukunin ko muna yung line ng Pag-asa mamayang past 5. Kasi marami pong nag-aagawan ng linya dyan sa Pag-asa. Alam naman natin yan kahit noon pa, nung nasa Bombo Radio pa tayo. Nandyan tayo sa Radyo Pilipinas. Talagang experience natin yan na pag medyo nahuli ka ng tawag, ay mahirintay ka sapagat sa dami ng mga radio stations na tumatawag, humihingi po ng latest weather bulletin. Talagang ilan lang naman yung tao dyan sa Pag-asa, Legazpi. Yung iba nga, kuminsan sa direct na sa Metro Manila. And then dito sa Pag-asa, mayroon din tayo dito sa Bagasbas. O kahit saan mang source, kahit saan Pag-asa, yan naman po ay isa lang ang pinanggalingan yan. Centralized po yan ang information nila. Sila ay kumukuha sa kanilang central office ng Pag-asa. Salamat din kay Hana Abon. Ayan, is also watching. Ayan, pakiusap yung mga susunod na umaga, hopefully, ay makasama ko po kayo. Yun ang tentative schedule ko, umaga. Kahit 30 minutes, maibahagi ko sa inyo ang aking mga nabasa at babasahin pa para kahit papano po'y makapagbigay ng lakas sa atin, makapagbigay ng inspirasyon, at maging matatag tayo, matibay sa pagharap sa anumang pagsubok sa buhay. Over and above, siyempre, huwag nating kalimutan ang nasa itaas, ang Panginoong Hesus, sapagkat sabi nga po niyan, siya ang ating liwanag at kaligtasan, siya ang ating lakas, siya ang lahat sa ating buhay. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Okay, yan na po muna bayan, ang ating emergency broadcast. At mamaya abangan po ang tropical cyclone warning number 18. Mamayang alas 5 ng hapon. Ako po ang lalaking di mayaman, pero may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr. Nagpapasalamat po. At magbabalik mamaya. Nag-iwan ng isang maikling kasabihan, ang taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng poong may kapal. Ating tuklasin. Bayan, thank you po. God bless.